Kabayan, maligayang pagbabalik sa ating YouTube channel. Meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. So isang ganap na nga po na tropical depression or isang bagyo na, no? Yung minomonitor natin na low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ho ay pinangalanan itong bagyong Marisol. So titignan natin yung pinaka-track forecast condition niya, yung mga lugar na maapektuhan. Meron din tayong itinaas na signal number 1 sa ilang bahagi ng ating bansa. So kung makikita nyo sa ating pinaka-live radar, ito pong bilog na yan po ay itong si Bagyong Marisol na. Sa ngayon, ang pinaka-lokasyon po niya, no? Sa ngayon, meron po siyang layo mga kababayan na 210 kilometers east of northeast of Infanta Quezon. At kung makikita nyo naman, meron siyang lakas, no, na 55 kilometers per hour. At meron po siyang pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. May pagkilos pa northwestward sa bilis po na 25 kilometers per hour. Dahil po sa mga lugar na apektado, dahil na rin po sa tinatawag natin na area of probability niya, itinaas na rin po ngayon ang signal number 1 o wind signal number 1 na meron pong lakas ng hangin na umaabot po sa 39 to 61 kilometers per hour. Meron po itong warning lead time na 36 hours. It means sa loob ng 36 hours ay mararanasan po ang signal number 1. So narito po mga lugar sa area po ng Batanes, kasama ang Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northern na portion po ng Nueva Vizcaya. Kasama rin po dyan mga kaibigan, mga kababayan, ang northern at central portion po ng Aurora, ang ilang bahagi po ng Apayao, ang Kalinga, Abra Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Polillo Island, northern portion po ng Camarines Norte. So mga kaibigan, mga kababayan, kasama rin dyan ang ilang bahagi ho ng Catanduanes. Kung makikita nyo naman sa ating pinaka-latest track ay possible sa mga susunod po na mga oras ay magiging isang ganap po ito na tropical storm category. So pag sinabi natin tropical storm category, kaya nitong magtaglay, no, tinatawag natin na hangin, aabot po hanggang signal number 2. So, ito ay lalakas hanggang sa tinatawag ho natin na typhoon category, no? Kung titignan nyo, itong dilaw na yan, posible po yan maging typhoon category at mas lumakas pa, no? Actually, ito yan. At lalakas pa yan sa mga susunod na mga oras. Pero, ang chance niyan ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Bukod dyan mga kaibigan ko, titignan nating mabuti itong tinatawag na track and intensity forecast. Kung makikita nyo yung pinaka-apa na yan, yan po yung tinatawag natin na area of probability. Yan yung direction na kung saan papalabas po itong si Bagyong Marisol. Inaasahan, pagdating pa po ng September 19, sa ganap po na 2:00 ng madaling araw, ay lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Bali sa Friday ho yan. So ang posibilidad nito ay palakasin na lamang niya ang epekto ng habagat or southwest monsoon. Muli hong bumalik ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa kalurang bahagi ng ating bansa dahil po sa banta nito nga pong si Bagyong Marisol. So titignan po natin yung ibang mga posibilidad na pwedeng mangyari at yung mga lugar pa na pwedeng maapektuhan ng trough or extension ng kanyang hangin. Dahil po sa banta nito nga pong tropical depression na ito or Bagyong Marisol, meron po tayong inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ng ulan hanggang bukas ho yan dito po sa Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. Pagdating naman po ng Thursday afternoon, no, ay 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Lahat po ng mga lugar na aking sinabi at binanggit ay mag-ingat po sa banta ng posibleng pagbabaha, no, or landslide sa mga landslide prone area. Kung makikita nyo rin sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, yan yung bagyo na posibleng maging malakas kapag ka nakalabas ng ating Philippine landmass. Actually, naglandfall na itong si Bagyong Marisol at nakikita nyo naman, no, talagang apektado ngayon ng signal number 1. May mga nagtatanong sa atin kung lalakas pa ba hanggang signal number 2 or mas mataas pa itong si Bagyong Marisol. Sa ngayon, magme-maintain lang lamang siya sa signal number 1 at possible na maging signal number 2 ito pagdating po ng Thursday, 2:00 po ng madaling araw. Lalakas kasi ang kanyang hangin hanggang 65 kilometers per hour. At yung bugbugso naman aabot hanggang 80 to 90 kilometers per hour. So maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari.
lagi ako nagbibigay ng pagpapaalala sa inyo. Hindi lamang yung low pressure area na yan. Meron pa ang isang LPA dito, pero papalabas na yan ng PAR at may another pa na isa dito po sa may bandang silangan. Kung makikita nyo yung sirkulasyon ng hangin na yan, isa yung low pressure area na nasa low chance pa naman na maging isang ganap na bagyo. Nasa Philippine Sea. Pero ang titignan natin at monitor at babantayan natin etong si Bagyong Marisol. So sa ngayon mga kababayan, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. And please, huwag niyong kakalimutan ho na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.